Good morning. This is Willie Arcilia, your brand doctor and inclusive economist. Allow me to share my point of view on the ongoing issue about the proposed or approved Senate bill to raise minimum daily wage by 100 pesos. Obviously, the businessmen are against it, but what's surprising is that even economists like NEDA, Director General Arsenio Balisacan is also against it. And I would like to offer an opposing view that I believe this will redound to the benefit of not just the workers, but even for the businessmen, as well as for the whole economy. Why? Alam po naman natin, over the past 5 years, tumaas ng tumaas ang presyo ng mga bilihin, pero hindi nag-adjust ang mga sweldo. Ibig sabihin, nagkukulang na po ang mga nabibili ng ating mga manggagawa. Okay? Hindi na po sapat ang para sa kanilang pamilya at maging para sa kanilang sarili. So, kinakailangan pong i-adjust. Alright? Pangalawa, tandaan po natin, ito pong wage hike na ito ay mapupunta, okay, sa kabutihan, sa kalusugan, okay, sa kapakanan ng ating mga manggagawa. Ano po bang gusto nyo? Workforce or weak force? Kung kulang na po ang sweldo ng ating manggagawa dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, kung kulang na ang kanilang nakakain, kulang na ang kanilang nutrisyon para sa kanilang lakas at para sa kanilang talino, ang ating workforce ay magiging weak force. Okay. Isa pa, hindi po ang sabi ng iba, inflationary po ito. Okay? Maaaring tumaas ang presyo ng mga bilihin sa short term. Pero tandaan po natin, okay? Ang minimum wage hike, pag ito po ay dinagdagan ang sweldo ng ating manggagawa, this translates, okay, into an increase in their disposable income and their purchasing power that will increase aggregate demand. Lalaki po ang demand for all kinds of goods and services ng ating mga manggagawa. Okay? At ano po mangyayari kapag ganyan? Ang mangyayari, ang ating mga negosyante nakita na mas mataas ang buying power ng ating mga manggagawa ay mag-a-adjust ng kanilang production, ng kanilang manufacturing, dadagdagan nila ang supply. So, ulitin ko po, right now, at time sub-zero, okay, at the present time, meron pong stability ng presyo. Pag tinaas po ang sweldo, maaaring tumaas dahil sa increased demand. Pero at in the next months, mag-a-adjust po ang supply para dagdagan dahil bakit kung nasabi yon? Kasi po, ang mga negosyante, iisa lang ang motibo, profit motive. Nakita nila mas malakas na ang buying power. Magdadagdag sila ng supply para nila punuin, okay, ang karagdagang demand, pangangailangan ng ating merkado dulot ng wage hike. Okay, isa pa ho. Okay, para sa mga manggagawa, ang dapat naman, huwag po tayong tatamad-tamad, huwag tayong tatanga-tanga, huwag natin abusuhin. Okay, bawal po yan kahit sa Biblia. Okay, sa mabuting libro, anong sabi? He who does not work should not eat. Ang sino mang hindi magtrabaho, dapat hindi kumain. Sabi ni San Pablo yan. Ano kahulugan? Ang sino mang tamad na hindi magtrabaho, mabuti pang mamatay na. Ulitin ko po, pag hindi kumain ng tao, utos ni St. Paul, na utos ng Diyos, pag hindi kumain ng tao, pag hindi magtrabaho ng tao at hindi kumain, magkakasakit. Okay? Mabuti pang mamatay na ang tamad. Mabuti pang mamatay na ang hindi nagtatrabaho. Okay. And last, ito po ang aking suggestion. Huwag po tayong mag-focus ng minimum wage. Ang aking suggestion, profit sharing. Magbahagi po tayo ng ating tubo, mga 30%, 40%. Okay, why? Workers who are part owners are more productive. They will drive revenue, cut costs, and conserve cash on their own without being told. How am I sure? You test. Maybe test. In Central Luzon, 100 peso minimum wage hike. In Calabarzon, you test profit sharing. Okay? Tignan natin kung ano mas lalago sa dalawa. And I'm sure the profit sharing scheme will become more successful. Maraming salamat po. For the glory of